Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa dating Harrison Plaza. Ito na ngayon ang latest na progress sa ginagawa na bagong SM Harrison. Ilang taon na nga ang nakaraan mula nang magsara ang Harrison Plaza, ang tinuturing na pinakauna na shopping center dito sa ating bansa. Ang City of Manila ay nakipag-partner sa SM para i-develop ang location na ito at ito na nga ngayon ang latest na progress sa bagong SM Harrison. Matagal din nating hinintay bago magkaroon ng progress ang itinatayo na bagong SM. Pero ngayong 2025 bumilis na at eto na nga ngayon pa third floor na ang ginagawa ng bagong mall. Ito na ang magiging pinakabagong mall dito sa Metro Manila. Bihira na kasi magkaroon ng bagong mall dito sa Metro Manila dahil halos lahat ng lugar meron ng mga mall. Pero sa mga probinsya maraming mga bagong mall ang tinatayo. So ayan guys, medyo makulimlim yung panahon natin pero makikita pa rin naman natin ang latest na progress. Dito nga pala ngayon nagsimula ang pagtatayo ng bagong mall sa bandang likod, malapit sa Manila Zoo. Andito tayo nakatayo sa tapat sa harap ng Bangko Sentral. Kaabang-abang din ang magiging disenyo ng bagong SM Harrison. Kung titingnan natin ang design ng mga bagong SM, iba-iba na din. Karamihan nga ay modern na ang interior design. Yan nga ang plano ng SM na magtayo ng Instagrammable na mga bagong malls. Nasa 80 plus na nga ngayon ang mga SM malls at balak nga ng SM na magtayo ng 100 malls hanggang sa year 2030. Ilan sa mga bagong SM malls dito sa Metro Manila ang SM City Grand Central dyan sa Caloocan,
At ang SM City Caloocan doon sa north. May bago ding SM sa Bataan, SM Center San Pedro, at marami pang ginagawa ng mga bagong SM malls. Katulad ng bagong SM City San Fernando La Union, SM City Zamboanga, SM City Neo Verde dyan sa Santa Rosa, Laguna, also known as SM City Yulo. Malapit na rin matapos ang bagong SM City Lawag. Meron na nga tayong pasilip sa disenyo ng bagong SM Lawag. Napakaganda ng bagong SM sa Ilocos Norte. Hindi lang mga bagong mall ang tinatayo, ang mga lumang SM din ay nagkaroon na ng major renovations katulad ng SM Mall of Asia at ang ginagawa ngayon sa SM Mega Mall. Natapos na rin ang major expansion at renovation sa SM City East Ortigas at marami pang iba. So ayun guys, napakalawak nitong area ng dating Harrison Plaza. Kaya naman napakarami pang project ang itatayo dito bukod sa mall. Most likely magkakaroon dito ng National University Campus at mga SMDC condominiums at office building. Andito naman tayo sa kabilang side sa may Adriatico Street. Hanggang dito na rin pala yung progress, napakalawak talaga ng bagong SM Harrison. Wala pa tayong idea kung ano talaga ang magiging disenyo ng bagong SM Harrison. Sana kahit kasing ganda man lang ng SM City Grand Central. Pero sa tingin ko mas maganda pa ang itatayo nila na SM Harrison kasi nasa sentro naman ito ng Maynila. Yung kabila nito na bahagi din ng Harrison Plaza, kasama din yan sa ginagawang project. Abangan na lang natin sa next na update. Konting lakad lang ay nandito na tayo sa may Quirino Avenue. Dito sana itatayo ang pinakamataas na residential tower sa Maynila. Ito ang location kung saan itatayo sana ang Aquarius Residences. Kung natuloy ang proyekto na yon, magkakaroon sana ng 76 na floors. Magiging pinakamataas na yon ang residential tower dito sa Maynila. Hindi natuloy ang proyekto na yan, mabuti pa ang Aspire Tower, natapos na. Sayang naman at napakaganda pa naman ang location nito sa kanto ng Mabini at Quirino Avenue. Malapit ito sa Roas Boulevard.
Bihira lang talaga ang mga super tall building project dito sa ating bansa ang natutuloy. Karamihan talaga ay hanggang drawing lang. Pero hindi pa man natutuloy itong Aquarius Residences, meron ang tatalo dyan, ang Siang Summit, na ngayon ay ginagawa na doon sa Quezon City. Yun ang magiging pinakamataas na residential tower dito sa ating bansa. Patuloy din pala ngayon ang major renovation dito sa Roxas Boulevard. Tapos na dito, doon na lang sa may bandang dulo ang ginagawa pa, mula sa Pedro Hill hanggang sa may Calao. Ang mga bagong restroom na pinagawa dito sa Manila Bay, hindi pa rin nagagamit sa ngayon kasi nga wala pang tubig at hindi pa rin yata tapos ang drainage system. Andito tayo sa maliit na beach dito sa Manila Yacht Club. Ito yata yung natitira sa mga ginamit na buhangin na itinambak doon sa ginawang Manila Bay Dolomite Beach. Ang original na plan pala ay aabot hanggang dito sa Manila Bay Yacht Club, ang man-made beach, kaso nga hindi na natapos. Medyo malayo pa kung itutuloy nila hanggang dito ang Dolomite Beach. Mahaba na yung Dolomite Beach pero malayo pa kung itutuloy hanggang dito. Ito naman yung breakwater na ipinatayo ng Manila Yacht Club para maprotektahan ng iba't ibang mga yate. Ang Sands Residences nga pala ng SMDC, ayan, matatapos na. Ito ang pinakabagong condominium dito sa Roxas Boulevard. Yung mga inilagay dito na geotube, ayan, inanod na hanggang dito sa shoreline. Nasira yan sa mga nagdaang bagyo, kaya naman nakatambak na lang dito. Suspended pa rin ang ilang mga reclamation project dyan sa kabila, lalong-lalo na ang Manila Waterfront City at Horizon Manila, pati na ang 11 pa na iba't ibang reclamation projects along Manila Bay. Dalawa lang ang pinayagan, yung Pasay Harbor City at ang SM Prime Reclamation Project. Under review pa rin ang mga nasuspend na reclamation project at pag-aaralan pa ang long-term na impact ng mga reclamation project sa Manila Bay. Anong masasabi nyo sa progress ng mga proyektong ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon.
Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na i-share ang video ito at mag-subscribe para sa daily updates. Thank you for watching.